12 oras ang duty sa trabaho. Ha, itong si Boyet. Kaya si Mrs. Hindi na raw umuuwi kay Mister. Ayan. Ang nagtatrabaho pala, si Mrs. Si Mrs. ang nagtatrabaho at 12 oras po yan, hindi na siya umuuwi kay Mister. Natural, ang haba. Siguro doon na magpapahinga, no? Sa kung saan man malapit. O doon na mismo sa trabaho. Pero, ito pong si Boyet, meron suspecha O na para bang meron daw iba na inaatupag na. Itong si Julia, na kanyang misis, dahil panay ang labas sa pinapasukang trabaho. Ang isa pa sa mga ipinagtataka naman nitong si Boyet, sa tuwing tumatawag daw ito kay Julia ay hindi niya raw ito sinasagot. Pero kapag ka nasa bahay naman daw si Mrs., halos nakaposas na. Pero ngayon, di ba, meron talagang gano'n, no? Yung mga cellphone na halos nakaposas na sa kanilang mga kamay. Yung cellphone sa kanyang kamay, hawak naman palagi. Pero kapag tumatawag si Mister, oo nga. Ang tingin tuloy ni Boyet, may ibang pinupuntahan daw ang kanyang asawa dahil tuwing weekend lang daw itong umuwi. Uy! Ano yun? Ano meron? Kayo ba mga kapatid, meron din ba kayo mga duda na? Ayan, sa inyong mga karelasyon. Hindi ko naman sinasabi na magduda na kayo agad-agad sa mga karelasyon ninyo, no? Na-contact ba natin si Boyet na? Hindi pa rin na sumasagot? Nandyan na ba si Boyet? Hindi pa rin sumasagot. Kanina sumagot ng bahagya pero ano po, ang sama ng linya. Napakasama ng linya. Pero eto maganda sa producer natin na si Jeff. Alam mo, sobrang bagal ng FB ko. Pero nga muna ng cellphone. Pero nga ng cellphone mo. Alam ko marami na yung mga nanggigigil dito sa natin, sa kwento nating ito. Pero alam nyo, ayan, ako maiintindihan ko pa ng bahagya kung sakasakali na itong si Julia ay 12 hours nga ang duty sa kanyang trabaho, natural, magpapahinga pagkatapos ng 12 hours na yan. Pagkatapos ng pahinga niya, syempre, kakain din niya, magpe-prepare na naman para sa kinabukasan na duty. Yan, yung mga ganyan. Maintindihan po natin yan. Nga lang, eto nga yung iniwan ko sa inyong tanong kanina. Baka naman OA na hindi ka na nasasagot. Lahat na lang ng pagkakataon hindi ka nasasagot nitong jowa mo. Hindi pa ba sapat na dahilan yan para magduda ka rin naman na ano ba? Ako ba gusto mo pang kausap o ayaw mo na talagang maka-communicate? Nagsasawa ka bang kausap? Alam nyo, may ilan ako mga naisip na kasagutan pagdating sa ganyan. Kasi yung iba ay gusto lamang tumawag sa kanilang mga karelasyon na nasa pinagtatrabahuhan para magtanong, kumain ka na ba? Sinong kasama mo? Alam mo yung parang mga nanguhuli lang kung ano bang ginagawa. Kumbaga, naghahanap ng issue. O kaya naman tatawag dahil sa ang tagal mo naman sumagot, ganito. Kumbaga, meron na namang issue. O kaya yung iba, pinipili na lang na ayoko na lang sagutin kasi meron na naman akong issue. Nagtatrabaho lang naman ako rito. At yan daw, galing yan sa isang kaibigan ko na isa yan sa mga dahilan kaya hindi ko siya sinasagot. Imbis kasi na nakafocus ako sa trabaho ko, ay nag-o-offer pa siya ng ibang mga isipin sa aming relationship habang nandun ako sa trabaho ko. At sa tingin nila, ay sa tingin nga nung kaibigan kong yun, na nakausap ko, ay unfair naman yan sa nagpapasweldo sa akin at sa bumubuhay sa amin na pamilya ko na merong issue si jowa at kapag anytime na maisipan niya yun, ay i-erase niya at kailangan naming ayusin ora-orada. Teka lang, meron ako mga ka-meeting. Meron ako, of course, na planning. 'Di ba? Tapos nandun ka, lingering yung issue na iniwan mo sa jowa mo. Alam nyo, wag nyong gagawin yan. Kaya isa rin po pala yan sa mga legit naman na dahilan kung ba't hindi kayo sinasagot ng inyong mga partner na mga nasa opisina. Wag kayong sobrang kulit at napaka-petty na mga issues ninyo. Unless emergency, unless importante, or yung iba kasi dahil hindi na-replyan, nagtatampo na agad. Nagtatampo na. Nakakalimutan yata, teka lang, naghahanap buhay. Yung jowa mo.
Pero ito, merong reaksyon dyan. Itong si Ana ng Rodriguez Rizal. Alam nyo, nalilito na ako dito sa Rodriguez. Ano ba? Ang kala ko binalik na sa Montalban ito. Tanungin natin si Ana. Taga dun siya. Ana, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po, Kuya Paul. Good afternoon. Ano na ba talaga ang tawag sa probinsya ng Rodriguez? Montalban na ba ulit o Rodriguez Rizal pa rin? Rodriguez Rizal pa rin po yan. Kuya Paul, kasi Montalban, parang asakop po siya ng Montalban, pero Rodriguez. Hindi, ang Montalban ay yan din yung buong Rodriguez. Buong Rodriguez. Oo. Lumang lumang pangalan yan. Lumang pangalan ng Rodriguez. Yeah, pangalanan na lamang nating Bea Rodriguez ang ang probinsya ngayon. Pero hindi, eto Ana, matanong ko lang, ikaw ba nangyari na sa'yo yung ganito na si jowa ay hindi masyado nagsasagot sa opisina? Ano nararamdaman mo? Anyway, syempre po, natural reaction. Hindi ka na mapakali, baka may something na o may ginawa ng iba or saan na may kausap ng iba. Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin malaman kung anong rason, kung bakit. At dapat mong tuklasin yung kung ano ang katotohanan bago ka magdusa. Naku, mahirap yan. Nagdaanan ko na yun, mag-away lang kayo. Nag-away lang kayo. Tapos, dun sa bandang huli ng pag-aaway ninyo, is it worth it? Yung pinag-awayan ninyo, meron nga ba talaga siyang tinatago o wala naman talaga? Wala naman talaga. Kasi kailangan alamin talaga. Kasi ako lang yung overthinking siguro that time. Kasi kailangan din po talaga. Kasi alam mo Kuya po, lalo na sa trabaho. Yan. Siyempre, pag maraming ginagawa, kahit pa may ginagawa, halimbawa may ginagawa ka, busy ka, or mag-text siya na maghapon, ganito, ganyan. Kung hindi naman ganun ka-emergency or kailangan na sagutin o hintayin mo na lang after office hour para at least, iwas tayo sa, di ba, siyempre, nasa work ka. Yung time na yun, naghahanap buhay ka. Yun. Pero Kuya po, kung after office hour, tapos di pa rin sumasagot or maraming dahilan, bakit hindi siya sumagot, doon ka na magtaka bakit. Kailangan mo rin alamin kung ano yung behind the reason na bakit hindi niya sinasagot o hindi siya nag-text back or whatever pa ang reason. Yes. Kasi lahat po ng bagay ka lang pinag-uusapan ng yung may transparency. Kasi kung may tinatago ang bawat isa, one of the day, lalabas din ito katotohanan. So better na bago pa mag-split o bago pa maghiwalay o bago pa pumunta doon sa endpoint, kailangan mo na pag-usapan. Baka napakalit lang pala na bagay yun. Pinalaki lang dahil sa pagdududa. Yan. Mahirap sa lahat. Alam mo, yung iba pa nga, dahil sa trabaho, di ba? Yung iba, pagka kinatwiran sa'yo, nagti-TikTok lang naman kami ng mga ka-workmates ko di ba? Nagti-TikTok, pero nalaman natin, akala natin, yung mga simpleng mga TikTok na ganyan, doon pala na bisto na merong mga relasyon. Ewan ko na kung totoo. Meron palang, di ba? Magba-Valentine's Day pa naman. Dahil sa mga TikTok na yan, akala mo nag-e-enjoy. Pero, yun nga, isa pa naman yun. Bago kayo mag-enjoy o yung leisure time, sagutin naman din ang inyong mga jowa. Wag naman yung kahit na pagod ka. Pagod na ako. O kaya kung hindi man maka-text, tawag mo dyan, maka-direct message, private message, tumawag na. Tumawag na muna. Ganoon. Di ba, Ana? Maraming salamat sa iyo, Ana. Yun. Binaba na ni Ana. Galit na si Ana. Hindi, joke lang. Maraming salamat sa iyo, Ana. Ito naman si Christian ng Tondo, Manila. Ayan, kausapin nga natin, Christian. Pare, magandang tanghali sa iyo. Ay, magandang tanghali rin po. Narinig po ako? Ano? Narinig po ako? Yes. Narinig kita. Narinig? Akala ko, tinatanong mo ko kung... Okay. Sige, ganito, Christian. Kasi nga, meron tayo dapat na caller, nagdududa siya sa misis niya. 12 hours ang trabaho, pero kapag raw tumatawag siya, hindi sumasagot. Ayan, lagi na lang busy. Tapos kapag nasa trabaho, panay naman daw ang labas. Gusto ko nga tanongin, baka messenger naman kasi si misis. Oo, kaya labas siya ng labas, di ba? Ayan, pero ang pinagtataka nitong si Boyet, pare, kapag tumatawag siya, nagme-message, hindi sinasagot ni misis, basta-basta. Pero kapag nandun sa bahay nila,
nakikita niya, alam mo yung mga bagong halos nakaposas na yung cellphone. Lagi naman palang hawak. Bakit kaya hindi sinasagot? Ikaw ba kapag ganyan, pagdududahan mo na si Mrs. na hindi na interesado sa'yo o baka may iba na siya? Ang unang dapat gawin dyan ay kung nagsususpecha ka, bukod sa yung isip mo, tignan mo muna yung mga tao sa paligid. Subukan mo munang sa pamamagitan nila. Magtanong-tanong ka, meron ba kinikita to, may ibang kasi baka mamaya, baka kaya siya busy, baka meron siyang inahain na, bawa, nagdag-racket para nagdagkita. Kaya naman, meron siyang bigil na pinagdadaanan na beyond lang doon sa buhay mag-atawa. Okay. Maaaring may related sa mental health. So, alamin muna ninyo, yun yung una, pamamagitan. Ang pangalawang dapat gawin ay kung talagang nasususpecha ka na kung may iba siya, ang dapat gawin dyan, ang pinaka-importante to, lalo na kung gusto mo talaga mag-post lang kahit anong hindi okay sa solusyon, for example, suspected cheating, ay una, ang pinaka-concrete, makakuha ng ebidensya. Evidence is the key. Kasi no evidence, mananatiling haka-haka. Walang kaso. Walang ebidensya, alang kaso. Yeah. Otherwise, kasi mahirap i-accuse mo lang siya. Halimbawa, maghihinala mo siya na, ikaw meron kang pero wala kang prueba. Yari yun. Pero, ang ending nun, mukhang ikaw pa yung itong si Boyet pa ang may mali. Kasi tamang hinala siya. Nag-overthinking. Ayan. May number 3 pa pala si Christian. Okay, number 3. Number 3, no? So may anak siya at pari cellphone nakapotas. Nako, ito, ang dapat malaman dito ay ito bang paghihigpit sa cellphone, gawain na noon pa or bigla na lang yung ginagawa. Kasi kapag biglang may nagbagong ganitong rules, maaari. Sa service, maaari. Baka meron siyang tinatagong reason. So, kailangan niya alam niya, ang dapat gawin ni Boyet yan ay alam niya bakit niya tinatago. Number 2, niya, punta niya, bakit mo ba tinatago? Ano ba ang problema? Kasi baka mamaya, bilang pag-ibig, baka mamaya, may pinagkakautangan pala. Nagtatago, pati pati jowa hindi sinasagot. Sige. so the bottom line, talagang kailangan mo confrontahin. Meron bang talagang ano ba talaga ang problema? Maaaring nagkakaroon ng problema sa communication. Ayan. Ako, maraming salamat sa iyo, Christian ng Tondo. Ayan. Galing nga po sa isang lalaki na ine-encourage natin na wag naman din masyadong agad na mainit ang ulo, mag-obserba. Katulad ng mga pangyayari rin sa ating mga buhay, di ba? Mag-obserba sa mga pagbabago. Ikaw rin mismo, ano ba mga nagbago sa iyo? O baka naman ang nakikita mo nga lang ay yung partner mo, pero itong si Mrs. ang binabato mo ng pinabato na, nagbago ka na sa akin. Ikaw rin kaya, ikaw pala pinanggalingan ng pagbabagong yang kapatid. Diba? Pero sayang kung nakausap lamang natin talaga itong si Boyet ngayon. Talagang maganda na malaman din natin ano nga ba talaga yung mga pinagseselosan niya. Pero lehitimo naman kung meron kang mga duda na ganito. Lalo nga kapag dati naman ay iwan-iwan lang ang cellphone. But then again, sabi ko nga kapag nasa trabaho kasi ang mga tao, meron po mga trabaho na nagre-require na bawal gumamit ng cellphone. Okay? Bawal gumamit ng cellphone at kailangan ng kanilang full attention sa kanilang mga trabaho. Diba? Kung nag-ooperate yan ng mga heavy equipment, ng mga ganyan, huwag niyong i-require na sumagot ka muna. Dump truck yung minamaneho nung mo. Diba? O kaya naman mga forklift, ganyan, ino-operate. Gusto mo nagse-cellphone. Delikado po yan. Kaya uunawain po ninyo, no? Para sa inyong mga jowa rin. But then again, hindi naman po lahat ng ating mga nakikita ay yun na agad-agad ang katotohanan. 'Di ba? Maganda na tayo ay makapag-usap ng maayos kaysa naman na sobrang ka na sa pag-obserba, Boyet. Ang inoobserba mo, hindi ka sumasagot kapag ka nasa office ka. Bakit? Kapag ka nasa bahay ba kayo, nag-uusap ba kayo ng personal o hinahayaan mo lang nakaupo si Mrs. doon? Baka kaya laging cellphone ang hawak kasi hindi mo naman siya kinakausap na maayos ng may respeto rin, 'di ba? Yung mga tingin mo, tingin ng duda, tingin at yung mga conversation mo, conversation ng parang hinuhuli mo siya, sino ba naman ang gaganahan ng ganun?
'Di ba? Mag-usap lang kayo na natural as lovers. Oo, dahil kung hindi, wala talaga mangyayari. Para lang kayong online pa rin kahit na nasa loob na kayo ng inyong tahanan.